Beth, bakit ka nandito? Malapit na ang finals. Wala akong masyadong magagawa para tulungan ka. Nakabili lang ako ng ilang halamang gamot para palakasin ang katawan mo. Ang mahal nito? Saan mo nakuha ang pera? Beth, nagbenta ka na naman ng dugo? Okay lang ako. Kung hindi mo ako inalagaan, namamatay na sana ako sa orphanage nun pa. Tandaan mo ito, inalagaan kita sa orphanage at maaari pa rin kitang alagaan ngayon. Ano man ang mangyari, hindi kita kailanman iiwan. Nandito lang ako palagi sa likod mo. Beth, huwag kang mag-alala. Bumalik ako sa pamilya Barton 3 taon na ang nakalipas. Sa kanilang suporta, magiging master na ako sa martial arts sa lalong madaling panahon. Kapag nangyari iyon, mapapapayag ko ang pamilya ko na tanggapin ka. Sige, naniniwala ako sa'yo. Mag-asawang manloloko. Walang kwenta, kaya nagpasya ka ring bumalik. Kapatid, huwag mo akong sisihin. Para sa ikabubuti mo ito. Walang utang na loob, malapit na ang martial exam, romansa pa rin ang inaatupag mo. Kaya ko pa subukan ulit. Kung gayon, tulungan na lang kita. Wala kang kahit katiting namana sa talento sa martial arts ng pamilya Barton. Mas mahina ka pa kay Cody, ang aking ampon. Nag-aalinlangan talaga ako kung tunay nga akong ama mo. Nanay, tatay, matagal na siyang namuhay sa orphanage noon. Mahina ang pangangatawan niya. Huwag niyo siyang sisihin. Justin, hayaan mo akong makipaglaro sa'yo. Huwag kang mag-alala, magagawa ko talaga ito. Tigilan mo ang pagpupumilit. Sa loob ng 3 taon, ginawa ko ang lahat para itaklob ang iyong kapangyarihan. Para lang mapahiya kita ngayon. Cody Barton, ano ang ginagawa mo? Isuko mo na lang ang iyong espiritual na enerhiya. Na-detect ang panganib. Gumigising ang martial system. Isuko mo ang iyong espiritual na enerhiya. At tulungan akong maabot ang unang rango. Pagkagising sa 20%. Hindi ako makapaniwalang nagsasanay ka ng dark arts. Hindi ka ba natatakot na malaman ito ng ating mga magulang? 60% na ang aktibo. Sa tingin mo ba maniniwala sila sa isang walang kwentang tulad mo? Pagkagising sa 100%, naisa aktibo ang martial system. Cody, Nanay, tinutulungan ko siyang mag-train pero nawalan siya ng control sa kanyang enerhiya. Cody, paano mo naman hayaang makasagabal muli itong tao sa iyong pagsasanay? Inay? Cody, hindi stable ang iyong enerhiya, huwag kang kikilos. Nanay, hindi ganun. Sinisiraan niya ako. Mabait ang kapatid mo at tinulungan ka pang gumaling. Ikaw ay isang walang kwentang tao. Ikaw mismo ang nawalan ng kontrol tapos siya ang sinisisi mo? Paano ka naging ganitong klaseng tao? Hindi ako. Sa totoo lang, sinisiraan niya ako. Bastos. Tinulungan ka ni Cody pero wala ka man lang utang na loob. Tatay, sabi ko sa'yo walang utang na loob yan, hindi na dapat natin siya pinauwi. Walang kwenta. Walang kwenta. Akala ko pagbalik ko sa pamilyang ito ay magkakaroon na ako ng tunay na ugnayan. Pero bakit walang naniniwala sa akin? Justin Barton, malubhang nasugatan. Antas ng martial arts. Wala. Ano ito? Ano ang narinig ko? Martial system? Akala ko nagkakamali lang ako ng pandinig. Baka naman. Ang martial system? Para saan ba ito? Napansin ang pinsala ng host. Pakitaas ang iyong antas ng martial arts para gumaling. Yaman, 16,241. Yan mismo ang naipon ko sa mga odd jobs nitong mga nakarang taon. Pero paano ko tataasan ang antas ko? Pilay na ako. Ang kasalukuyang yaman ay maaring ipapalit sa 162 puntos ng combat power. Kumpirmahin ang pagpapalit. Pwede ko palang ipapalit ang yaman sa combat power. Kung ganon, basta't may pera ako, pwede akong mag-train ng mag-train. Kumpirmahin ang pagpapalit. Ano man ang mangyari, tatanggapin ko ang panganib na ito. Tanggapin ang pagpapalit. Justin, okay ka lang. Talunan? Anong ginagawa mo? Imposible! Talunan na siya. Bakit ang lakas-lakas niya ngayon? Cody? Bastos ka.
Walang utang na loob. Kung hindi ka tinulungan ni Cody na mag-train, paano ka makaka-breakthrough? Hindi ako makapaniwala na gagawin mo ito. Kapatid mo siya. Paano ka naging ganito kalupit? Ma, Paano ka naging ganito kasama? Tama lahat ng ginagawa niya, mali lahat ng ginagawa ko. Gusto ko lang ng pagkilala mo, ng pagmamahal mo, pero palagi mo akong tinatawag na talunan. Dahil sa tingin mo napakasama ko at hindi karapat dapat maging Barton, tapos na ako sa pamilyang Barton. Akala mo matanda ka na, hindi ba? Binigyan ka namin ng buhay at pinalaki at ngayon nang babanta ka sa amin? Binigyan ako ng buhay at pinalaki? Paano mo nasabi iyon? Nitong 3 taon mula nang ako'y bumalik, anong klaseng buhay ang tinamasa ko? Hindi mo ba alam? Araw-araw, para akong alila na inuutusan mo. Parang aso, ito ba ang tinatawag mong pagpapalaki sa akin? Literal na walang utang na loob. Ang pakikisama sa mga basurang iyon ay walang ibinigay sa iyo, kundi masamang ugali, pagnanakaw, at walang modo. Mali ba ako sa pagdidisiplina sa iyo? Kahit papaano, pinaramdam nila sa akin ang init ng isang tahanan. Ngunit kayo ay walang ibinigay sa akin kundi sakit at kahihiyan. Mapa, hindi sinasadya ni Justin. Huwag mo siyang sisihin. Tigilan mo ang peking pag-arte. Kung hindi ako swerte, namatay na sana ako sa kamay mo noon pa. Justin, kung hindi dahil kay Cody na lihim na tumutulong sa'yo na mag-train taon-taon, makakarating ka ba rito? Ikaw ang walang kwenta at ngayon ay iniinsulto mo siya. Pa, huwag mo nang pakialaman ang isang tulad niyang masama. Kung gusto niyang umalis, hayaan mo siya. Mahal, huwag mo siyang pansinin. Hayaan mong mabulok siya sa sarili niya. May dugong Barton ka sa iyong mga ugat at kumakain ka ng pagkain ng mga Barton. Kakakalampag mo lang sa unang ranggo at gusto mo nang iwan ang pamilya? Kung wala ang mga Barton, wala ka. Tungkol sa pagkain, wala akong kinain kahit isang subo. Tungkol sa dugong Barton, iniwan ko na rito. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilyang Barton. Pag alis mo, nililinis ko ang kwartong ito linggo-linggo. Kasi naman, ang lugar na ito ay puno ng mga alaala natin nung bata pa tayo. Justin, anong nangyari? Bakit ka biglang umuwi? Akala ko pagkatagpo ko sa pamilya ko, magiging mas masaya na ang buhay ko. Pero sa huli pangarap lang pala ang lahat. Beth, ikaw ang nag-alaga sa akin kaya ako nakaligtas. Ikaw ang tunay kong pamilya. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Hindi kita hahayaan na mapahamak muli. Mula ngayon, ako naman ang mag-iingat sa'yo. Nakaabot na ako sa unang ranggo ng martial artist. Talaga? Ibig sabihin pwede ka nang kumuha ng entrance exam sa High Court University? Hindi lang ako ang makakapasok, pwede ka ring sumama sa akin. Nagbibiro ka ba? Wala akong talento sa martial arts. Hindi ako magiging martial artist. Mula pa noong una, ang pagsasanay ay para lang sa mayayaman. Bukod sa ilang henyo, ilan lang ba ang tunay na magaling na martial artist? Karamihan ay umasenso lang dahil sa mga gamot. Kung kaya nila, kaya mo rin. Pero wala tayong pera. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Na-promote sa unang ranggo ng martial artist. Nakuha ang rejuvenation pill. Ang lakas ng loob mo. May plano ka ba? Beth, may formula ko para sa rejuvenation pill. Ang paggaling na dulot nito ay mahigit 10 beses na mas mabisa kaysa sa anumang gamot sa merkado. Ano? Mahigit 10 beses? Hindi lang yan, kaya pa nitong direktang pagandahin ang mga meridian at buto ng mga martial artist na nasa ikalawang ranggo pababa para mas madaling umabante. E di magiging mayaman tayo? Ang problema lang, wala pa akong pera para sa mga sangkap. Kunin mo ito. Ito ang ipon ko para sa kasal. Kaya mo ba talagang gawin ang rejuvenation pill? Ang mga gamot sa merkado ngayon ay gawa ng malalaking kumpanya gamit ang professional na kagamitan. Kaya ba talaga natin gawin gamit lang ang pressure cooker na ito? Huwag kang mag-alala, Beth. Talagang magagawa ko ito. Sige, mag-ingat ka. Huwag kang masaktan. Tapos na? Tama naman ang ginawa ko, kaya dapat tapos na. Nagawa natin. Beth, subukan mo. Nararamdaman ko ang kapangyarihan sa loob ko. Sa gamot na ito, aabot talaga ako sa unang ranggo. Kailangan nating ipagbili muna ang ilang ito. Dahil wala tayong pera, kailangan nating maghanap ng paraan para kumita. Sa patuloy na paggawa ng gamot, magpapatuloy tayo sa pag-unlad. Sige.
Lila, si Justin, yung tamad na walang kwenta, pagkatapos saktan si Cody, tumakas lang siya. 5 araw na siyang hindi umuuwi. Nakakagalit talaga makita si Cody na nasaktan ng ganun. Dapat binugbog ko na lang siya. 5 araw nang wala si Justin? Assistant Turner, tingnan mo ang account ng pamilya ni Justin. Alamin kung saan ang huli niyang transaksyon. Miss Olivia, wala pong account ng pamilya si Mr. Justin. Walang account ng pamilya? May baon naman siguro siya kahit papaano. Tingnan mo ang bank card niya. Miss Olivia, wala rin pong baon si Mr. Justin. 0 ang balance sa bangko niya. Imposible yan. Si Cody ay nakakakuha ng 100,000 na baon kada buwan. Paano nangyaring wala si Justin? Sabi po ng chairman na huwag siyang sanayin sa paggastos. Tinanggihan niya lahat ng request slip. At sa nakalipas na 3 taon, walang nagdala ng usapin tungkol dito. 3 taon? Sinasabi mo bang sa nakalipas na 3 taon, hindi kumuha ng kahit 1 sentimo sa pamilya si Justin? Kinangopal? Ano yung hawak mo dyan? Inutos po ito ni Madam. Sabi niya, dahil hindi na babalik si Ginoong Justin, itapon na lang ang mga gamit niya. Mga damit ba ito ni Justin? Opo, ito lang ang naiwan ni Justin. Tingnan mo to, parang basahan na. Parang isa siyang basurero. Sa loob ng 3 taon, wala bang bumili ng damit para sa kanya? Noong umuwi po si Ginoong Justin, ito lagi ang suot niya. Gusto ko sanang labhan. Yung walang kwentang yon, paano siya naging ganun kalupit? Malapit na ang exam. Dapat sinadya niya yon para maapektuhan ang exam ni Cody. Ma, huwag mo siyang sisihin. Siguro nagbe-breakthrough lang siya at hindi pa niya makontrol ang lakas niya. Nakakuha lang ng konting kapangyarihan, nagmamalaki na agad. Kung patuloy na lalakas ang kapangyarihan niya, hindi ba magiging masyado siyang mayabang? Lila, nakahanap ka ba ng gamot? Pa? Ma, ang ordinaryong gamot ay hindi makakapagpagaling kay Cody. Kailangan kong humanap ng ibang paraan. Lila, may nakita akong tableta sa black market na tinatawag na pampasiglang tableta. 10 beses na mas epektibo ito kaysa sa karaniwan. Baka makatulong ito sa mga sugat ni Cody. Tingnan natin. Mapa, si Justin ay 5 araw nang hindi umuuwi. Siguro dapat nating hanapin siya? Bakit natin siya hahanapin? Sinaktan niya si Cody. Pinagalitan lang natin siya, lumayas na agad siya. Hahanapin? Mamamatay yan sa labas sa maikling panahon. Ang walang utang na loob na anak na yon, hanapin siya at ibalik dito. Papaluhurin ko siya rito at magsusori kay Cody. Ana, hindi na siya magtatagal. Bilisan mo. Mas mabilis pa. Bago magsara ang itim na pamilihan, kailangan nating makuha ang rejuvenation pill. Ito ay isang elixir. Halika't tingnan mo. Ang kagandahan ay balam. Nasaan ang gamot? Justin? Justin, ang galing mo. 2 araw pa lang, nakakuha na tayo ng mahigit 300,000. Beth, pag naibenta na natin ang huling 2 ito, maghanda tayo ng malaking handaan. Sige. Para umangat sa pangalawang ranggo, kailangan ng 1 milyon. Kapag naibenta pa tayo ng 1 milyong halaga ng gamot, ay sapat na iyon. Justin? Ikaw na walang kwentang tao, anong ginagawa mo dito? Hindi ka pa nasisiyahan sa pagiging tuso sa bahay kaya dito ka na ngayon nang loloko ng mga tao? Ang ginagawa ko dito ay wala kang pakialam. Ikaw, Justin, ilang araw na kitang hinahanap, sumama ka sa akin pa uwi. Ngayon ko lang nalaman kung gaano ka naghirap sa mga nakaraang taon. Pero siguro, may hindi pagkakaunawaan, hindi ba? Sumama ka sa akin pa uwi, pag-usapan natin at linawin natin ito. Hindi pagkakaunawaan, sa lahat ng mga taon sa bahay, tuwing may nawawala o may nangyayaring mali, laging ako ang sinisisi. Si Cody ay gustong ako'y mamatay, at kayong lahat ay akala nyo ako ang nananakit sa kanya. Hindi pagkakaunawaan ba ang tawag mo dyan? anong pinagsasasabi mo? Kailan pa nanakit sa iyo si Cody? Mula nang ikaw ay bumalik mula sa ampunan, ang dami mong pagkakamali. At sa bawat pagkakataon, si Cody ang laging tumatayo para sa iyo. Tumatayo para sa akin? Hanggang ngayon, wala ka pa ring tiwala sa sinasabi ko. Pero sa totoo lang, hindi ka naman talaga maniniwala sa sasabihin ng isang walang kwentang tao. Hindi, sa totoo lang, dapat kitang pasalamatan. Salamat sa pag-ampon sa akin mula sa ampunan at sa pagbibigay sa akin ng matitirhan. Ito ang upa sa loob ng 3 taon. Sapat na ba ito? Ganito lang kaliit ang pera, malamang nanloko ka para makapasok dito. Sinusubukan mo ba tayong hiyain? Hindi sapat, di ba? Bumalik ka at alamin ng eksakto kung magkano ang utang ko sa'yo. Beth, tara na. Sige. Ang rejuvenation pill na ito, kukunin ko ito. Telekinesis, may 5th rank grandmaster sa loob ng kotse.
Kotse ito ng Dawson Enterprises. Kung gayon, ang tao sa loob ay si Chairwoman Gale siguro, ang chairwoman ng Dawson Enterprises. Ang pinakamayamang babae sa Rivergate. Sabi niya, rejuvenation pill daw yun? Hindi ka pa nagbabayad. Nababaliw ka ba? Justin, totoo bang rejuvenation pill ang tinitinda mo? Ang ibig mong sabihin, yung naang bisa ay 10 beses na mas malakas kaysa sa karaniwang gamot? Lila, paano mangyayari yon? Paano magkakaroon ang loser na ito ng rejuvenation pill? Nakita niya siguro na ang rejuvenation pills ay mabenta ng husto sa black market, kaya nandito siya para manloko ng mga tao. Dalhin ang binibini pabalik para magpahinga. Opo. Ang pamilya Barton ay mawawasak dahil sa kanya. Ikaw na walang kwentang loser. Mag-sorry ka kay Miss Gale ngayon din. Kung ma-offend mo siya, kahit ang pamilya Barton ay hindi makakaprotekta sa'yo. Binata, salamat sa rejuvenation pill. Iniligtas nito ang buhay ng anak ko. Heto ang 1 million. Hindi ko alam kung sapat ito para sa gamot. 10,000 bawat isa. Hindi ko kailangan ng dagdag. Binata, ang interesante mo. Mukhang may problema ka. Kailangan mo ba ng tulong ko? Ginang Gale, huwag kang magkamali. Ito ang aming nakababatang kapatid. Narito kami para sunduin siya. Ang aking mga kamag-anak ay matagal nang namatay. 18 taon na ang nakalipas. Siya na lang ang natitirang pamilya ko. Justin, if sapating ang rejuvenation pill, maaari naming patawarin ka. Ang kapal talaga ng mukha mo. Paano mo nasabi ang ganyan? Ang pinakamalaking tagagawa ng gamot sa Rivergate ay pag-aari ng aming pamilyang Barton. Ginagawa mo itong malaking issue sa rejuvenation pill na ito. Hindi ba't sinusubukan mo lang mapansin ni nanay, tatay at ni ate? Sige, sinusuportahan ka namin ngayon. Sinusuportahan ako? Hindi ko kailangan ang suporta ng pamilyang Barton. Ang pag-alis sa pamilyang Barton ang nagpaganda lang ng buhay ko. Tungkol sa formula, Ginang Gale, ipinagbibili ko sa iyo ang formula sa halagang 1 milyon lang. Seryoso ka ba? Ang halaga ng formula na ito ay mas mataas pa dyan. Gusto ko lang talaga na ang pamilyang Barton ay sumuko na ng tuluyan. Halaga ng yaman, 1,036 to 320. 136 to 30. Antas ng martial arts, unang ranggo. Lila, tingnan mo itong walang utang na loob. Nagwawala na siya. Hindi niya iginagalang tayo. Sige, kaya hindi ka na uuwi. Kung gayon, ibigay mo sa akin ang rejuvenation pill. Ikaw ang nasugatan kay Cody. Kailangan mong bayaran siya. Mas gugustuhin ko pang pakainin ito sa aso kaysa ibigay kay Cody. Ikaw? Dahil tayo'y magkakapamilya, ipagbili mo ito sa amin, hindi ba? Ipinagbibili ko ito sa kahit sino, ngunit ang mga Barton ay huwag nang umasa. Ikaw? Beth, umalis na tayo. Hinto, wala sa inyong dalawa ang aalis ngayon. Beth, hindi ka marunong ng martial arts. Bakit mo ako ipinagtanggol? Hindi ba't napagkasunduan natin na ako ang magpoprotekta sa'yo? Hintayin mo ako. Olivia, ang lakas ng loob mong saktan ng pamilya ko. Para sa isang puta na tulad niya, naglakas loob ka pang manuntok sa akin. Sige, ipakikita ko sa'yo kung sino ang tunay mong pamilya. Olivia, tumigil ka! Lila, huwag mo akong pigilan. Ngayon, turuan ko ang hayop na to ng leksyon para sa ating mga magulang. Gagawin kong maramdaman niya ang sakit na naramdaman ni Cody. Ang mga galos ni Cody ay wala kumpara sa dinanas ko. Walang utang na loob. Ikaw ang nagsimula nito. Sinaktan mo si Cody at ngayon, tumakas ka pa sa bahay. Anong kasalanan ng pamilyang Barton sa'yo? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Huwag niyo pong saktan si Justin. Beth, huwag kang makiusap sa kanila. Anong kasalanan ng pamilya sa akin? Olivia, inaasahan mong magpasalamat ako sa mga Barton? Kung hindi dahil sa mga Barton, patay ka na ngayon. Lumuhod! Justin, tigilan mo ang pagmamatigas. Humingi ka na lang ng tawad. Uwi na tayo, okay? Olivia, kapatid mo siya. Kasalanan ko ang lahat. Ako na ang luluhod at hihingi ng tawad sa inyo, okay? Beth, huwag kang luluhod. Hindi nila karapat-dapat yan. Olivia. Tumabi ka. Beth, Olivia, papatayin kita. Akala mo kaya mo ako. Wala ka sa kalibre ko. Ngayon, babaliin ko ang mga binti mo at kukunin kita pabalik para humingi ng tawad sa ating mga magulang. Si Beth lang ang tunay kong pamilya. I-convert ang lahat sa lakas ng laban. Yaman, 30. Antas ng martial. Ikalawa, lakas ng laban, 1335.
Yan yung mga Barton. Hindi na muling hahamakin ang halaga ko. Nakarating na pala siya sa ikalawang antas. Golden Lion. Kaya pala si Barton na babae. Kahit na pamilya kayo, kailangan mong kilalanin ang tama at mali. Sinusubukan mo bang apihin ang mas bata o dahil mas marami kayo? Tama ka, Miss Gale. Mali ako. Hindi ko inaasahan na aabot siya sa ikalawang ranggo ng ganun kabilis. Sa ganoong talento, tinatawag pa rin natin siyang tamad at walang kwenta. Gusto mo itong pampasiglang pills? Heto. Ikaw, sabi ko kahit ipakain ko pa ito sa aso, hindi ko ibibigay sa'yo. Tara na. Justin. Ang galit ni Justin sa pamilyang ito ay hindi nangyari ng biglaan. Ito ay unti-unting lumalala. Ano ba talaga ang nangyari nitong nakaraang 3 taon? Miss Opal, yung tamad at walang kwentang Justin ay umabot sa ikalawang ranggo sa loob lang ng 3 taon. Tiyak na gumamit siya ng maraming resources ng pamilya. Sa totoo lang, Miss Olivia, hindi gumamit si Justin kahit isang pamilyang resource. Ano? Paano nangyari yon? Ang mga halamang gamot na ginagamit para sa pagsasanay at ang mga manual ay napakamahal. Para matulungan si Cody na maabot ang unang ranggo, ang pamilya ay gumastos na ng ilang milyon. Paano naman niya hindi magagamit ang mga yon? Miss Olivia, nakalimutan mo ba? Noong bumalik si Mr. Justin, mahina ang pangangatawan niya, hindi siya makapagsanay. Sabi ni Mr. Barton, huwag sayangin ang mga resources sa kanya. Pero hindi ba't nakahanap ako ng tao para tulungan siyang gumaling? Miss Lila, dinala na ang tao at nireseta na ang gamot. Pero para kay Madam, masyadong mabaho. Sabi ni Cody, ang amoy ay nakakasama sa kanya. Huwag makasagabal sa pagsasanay niya. Paano nangyari ito? Kaya pala ayaw niya sa atin. Lila, tigilan mo ang pagdadahilan para sa loser na yon. Kung hindi natin siya binalik, namatay na sana siya sa gutom sa kalsada. Kahit walang mga herbal supplements, napakasarap ng pagkain sa pamilya natin. Sa nakalipas na 3 taon, ay dapat sapat na para lumakas siya. Miss Olivia, si Mr. Justin ay hindi pa talaga nakakain ng pagkain dito sa bahay. Hindi ka pa naligo, di ba? Ang baho mo, huwag ka nang kumain kasama namin kailanman. Kaya pala ayaw niyang aminin na siya ay miyembro ng pamilya Barton. Sa 3 taong ito, tinrato ba natin siya bilang pamilya? Pasensya na, Beth. Kasalanan ko lahat ito kung bakit nasaktan ka ng ganito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang premyo sa ikalawang ranggo ay ang potential na nagbabagong marrow cleansing pill. Pero para umangat sa ikatlong ranggo ay kailangan ng kayamanan na aabot sa 100 million. Dapat tiyakin kong ang pill na ito ay magbibigay ng pinakamalaking halaga. Huwag kang mag-alala, Beth. Mula ngayon wala nang mananakit sa iyo. Ito ang marrow cleansing pill. Pwedeng maglinis ng buto at mga meridian. Pinapabuti nito ang potensyal ng isang martial artist. Kung iinumin bago mag-30 taon, maaari nitong pataasin ang ranggo mo ng kahit isa. Pinakamarami, pwedeng pataasin ng 2 ranggo. Ang problema lang, medyo mahal ang mga sangkap at mahirap ang proseso ng paggawa. Isa pa lang ang nagawa ko hanggang ngayon. Cora, mayroon kang gintong klase na potensyal pero pagkatapos ng lahat ng mga taon, 3 ranggo ka pa rin. Subukan mo ito. Talagang napapabuti ang potensyal. Justin, paano tayo magtutulungan? Ibibigay ko sa iyo ang formula at ang paraan ng paggawa. Tapos, hahatiin natin ang kita ng 50-50. Dagdag pa ang isang mystic level na technique. Minamaliit mo ang halaga ng pill na ito. 50-50? Masyado akong makikinabang. Hindi pwedeng ganoon. Pero, 80-20 na hati ng kita pabor sa'yo. 80% para sa'yo, 20% para sa akin. Sisiguraduhin kong ang halaga ng pill na ito ay mapapakinabangan ng husto. Tungkol sa technique, ibibigay ko sa iyo ang earth level na technique ng aking pamilya, ang dragon form art, bilang regalo. Salamat, Miss Gale. Heto, kunin mo ito. Lila, nakarating na ako sa ikalawang ranggo. Lila, ito ay isang himalang gamot na pampagaling, ang rejuvenation pill. Oh, Aling medical master ang gumawa nito? Kung mahahanap natin sila at makipagtulungan, ang Barton Industries ay tiyak na aabot sa bagong taas. tatay, ang pill na ito ay ginawa ni Justin. Nagbayad ako ng malaking halaga para makakuha ng isa mula sa black market.
Ang suwail na anak na ito, may ganito siyang kahusay na formula sa kanyang mga kamay. Bakit kaya hindi ko ito narinig sa kanya noon? Tay, puro ka na lang sisi sa kanya. Isip-isipin mo nga. Sa loob ng 3 taong ito, may nagmalasakit ba sa kanya kahit isa sa inyo? Walang modo yung hayop na yan. Sinusuportahan na nga namin siya, sobra-sobra na yon. Pero hindi pa rin siya kontento o nagpapasalamat. Hindi lang niya sinaktan si Cody, itinago pa niya ang ganito kayamanang bagay. Malinaw namang walang kwenta yung basurang yan, pero nauna pa siyang umabante kaysa sa akin. At meron pa siyang ganitong napakagaling na formula. Talagang papagbayarin ko siya. Justin, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko to maaabot sa buong buhay ko. Simula pa lang ito, kumpiyansa ako na maaabot mo ang 2 ranggo. Talaga? Ang 3 ranggo? Hindi ko yan pinangarap kahit kailan. Nene, huwag kang magpapaloko sa matatamis na salita ng isang lalaki. Hindi ganun kadaling abutin ang ranggo 3. Paano kung ako na lang nasa 2 ranggo ang subukan mo? Gago ka, ano pang hinihintay mo? Sugurin mo siya. Kahit mga talulot at bato, kapag lumilipad, nakamamatay. Ikaw, 2 ka ring ranggo? Hindi ako naniniwala sa mga pagkakataon. Magsalita ka, sino ang nag-utos sa'yo? Paano siya naging ganito kalakas? Kahit isang martial artist na 2 ranggo ay tinalo niya sa isang galaw lang. Cody, Anong ginagawa mo? umalis ka. Justin, anong pagkakataon? Nandito ka rin. Tigilan mo ang pagpapanggap at huwag mong subukan ang anumang maliit na trick. Kung makikita kita ulit, hindi ito magiging kasing simple ng isang bali ng binti. Cody, sinabi mo ikaw ay nagda-drive lang sa kanya at hinila kanya palabas ng kotse at binugbog ka. Lila, iyan talaga ang nangyari. Sinabi pa niya bugbugin niya ako tuwing makikita niya ako. Ano? Paano siya nangahas? Sobra na ito. Hindi tuturuan ko siya ng leksyon. Olivia, alamin muna kung ano ang nangyari. Alamin ng ano, kaka-recover lang ni Cody. At ngayon siya ay binugbog si Cody ng ganito ulit. Tinuruan ko lang siya ng kaunting leksyon. At ngayon mayroon siyang galit sa buong pamilya natin. Dapat nating ipadala ang walang utang na loob na ito sa bilangguan para matuto siya ng leksyon. Nanay. Nakita ko lang siya kasama ang isang grupo ng mga gangster nag-aaway sa kalye. Nag-alala ako sa kanya kaya tumigil ako para manood ng kaunti. At pagkatapos, Mga gangster? paano kung siya ay nakisalamuha sa mga gangster? Cody, Hindi siya maglalakas loob. Kung talagang maglakas loob siyang gawin iyon, kahihiyan siya sa pamilya Barton. Huwag mong sisihin ako kung itatakwil ko siya. Tatay, hindi ganon klase ng tao si Justin na makikisalamuha sa mga gangster. Mataas pa nga ang tingin sa kanya ni Miss Gale. Ang ibig mong sabihin, ang chairwoman ng Dawson Enterprises, si Julia Gale? Oo. Paano nakilala ni Justin ang babaeng iyon? Minsan, iniligtas ni Justin ang anak niya at ipinagbili pa nga sa kanya ang formula. Tatay, napakakaunti lang talaga ang alam natin kay Justin. Sa lahat ng taong ginugol niya sa bahay na ito, meron ba talagang nagmalasakit sa kanya? isang hampaslupang bata lang iyan na pinalaki ng mga daga. Hindi ba sapat na tinanggap natin siya rito? Pinakain natin, pinaramtan at binigyan pa ng mga kailangan para umabot sa unang ranggo. Hindi pa ba iyon sapat? Nanay, pinasilip ko na kay Aston Turner. Sa nakalipas na 3 taon, si Justin ay hindi gumamit kahit isang kusing mula sa atin. Lahat ng kinain at ginamit niya ay pinaghirapan niya sa mga racket niya. Mahal. Ano ang nangyayari? Paano ko malalaman? Nanay, tatay, ang laki ng pinagbago ni Justin mula nang umalis siya. Hindi lang siya mas mabilis magsanay, pero parang tubig din ang paggastos niya. Paano siya kumita ng ganun karaming pera sa mga raket lang? Tama siya, Lila. Sigurado ako ninakawan lang niya ang bahay natin at ipinagbili. Kung hindi, saan niya kukunin ang pambayad sa pagsasanay? Olivia, masyado kang may kinikilingan laban sa kanya. Sa nakita kong ugali niya kay Miss Gale, hindi siya mukhang taong magnanakaw. Talagang aalamin ko ang katotohanan nito. Miss Lila, dito po tumira si Mr. Justin sa nakalipas na 3 taon. Sobrang saya ko talaga. Sa wakas, nakilala ko na ang pamilya ko.
Hindi ko inaasahan na ganun sila kagaling. Ang ate ko ay 24 na taong gulang pa lang, pero ika-4 na antas na siya ng martial artist. Pinamamahalaan pa niya ang bilyon-bilyong assets ng Barton Industries. Gusto ko talagang maging katulad niya, pero laging abala siya. At halos hindi siya makatulog. Narinig ko na ang soul cleansing charm mula sa Bluemont ay nakakatulong magpawala ng pagod. Pero hindi ko alam na ganun kataas ang Bluemont. Eksaktong 90,000 na hakbang. Pero basta't masaya siya, wala itong pagod. I-postpone muna ang meeting mamayang hapon. Leila, Kailangan kong asikasuhin ito. maligayang kaarawan. Sige, asikasuhin mo na. $10,000. Hindi ko inaasahan na ganun kamahal ang marrow cleansing pill. Sa loob ng wala pang 2 buwan, tumaas ang power level ko sa mahigit 800,000. Ako ay 200,000 na lang ang layo para maabot ang ikatlong antas. Walang problema ang exam. Huwag kang mag-alala, talagang walang magiging problema. Justin, May connection ba talaga tayo? Wala akong oras para sa mga walang kwentang bagay. Walang utang na loob na anak ka. Ilang buwan ka nang wala ngayon. Hindi ka pa ba nagsasawa? Chairman Barton, ang tanging tao rito na maaari mong tawaging anak mo ay siya yata. Ikaw ang kayamanan ng pamilyang Barton. Paano ka naging walang utang na loob na anak? Bastos ka! Anong lakas ng loob mong magsalita sa tatay mo ng ganyan? Wala kang modo talaga. Kahit gaano kakaunti ang modong meron ako, mas mabuti pa rin ako kaysa sa buong pamilya ninyong mga ipokrito. Mapa, huwag ninyong sisihin si Justin. Galit pa siguro siya sa akin dahil tinulungan ko siya sa pagsasanay niya, kaya nawalan siya ng kontrol. Kasalanan ko, hindi ako sapat na bihasa. Tingnan mo si Cody. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Literal na maliit na tao ka lang na sinwerte. Cody, ang bilis gumaling ng binti mo. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Walang utang na loob na anak. Nagre-rebelde ka ba? Ginoong Barton, ito ang pasukan sa testing center. Gusto mo bang magkagulo? Hintayin mong matapos ang exam, umuwi ka at tanggapin ang parusa mo. Tay, huwag mong idaan kay Justin ang galit mo. Justin, alam na namin ang mga hirap na dinanas mo sa mga nakaraang taon. Nagkamali kami. Sumama ka sa amin pabalik sa bahay. Mula ngayon, sisiguraduhin naming maayos ang pagtrato sa'yo. Ang mga Barton ay isang prestihiyosong pamilya. Paano kayo nagkamali? Isang maliit na tao lang ako. Paano ako maglakas loob na pumasok sa pinto ng pamilyang Barton? Huwag na lang ninyo akong gambalain mula ngayon. Beth, tara na. Ikaw! Justin, huwag kang magmayabang. Numero 3, Cody Barton. Unang pagsubok, 1,000 metrong takbo. Kaya mo yan, Cody? Handa. Ang bilis. 3.27 segundo. Binasag niya ang record. Malamang ay lampas na siya sa pangalawang ranggo. Justin, matindi ang kompetisyon ngayong taon. Kahit mga rank 2 martial artists ay lumitaw na, hindi tayo maaalis, di ba? Huwag kang mag-alala. Ang marrow cleansing pill ay pinalakas na ang iyong kakayahan. Tiyak na madali kang makakapasa. Oo. Kandidato numero 83, Cody Barton. Pagsusuri sa lakas, 3,000 kilo. Nako! Sinira niya ulit ang record. Mukhang sa kanya mapupunta ang top spot ngayong taon. Mukhang ang pamilya Barton ay naglaan ng malaking puhunan para kay Cody nitong huli. Sa loob lang ng 3 buwan, umabot na siya sa pangalawang ranggo. Anak, magaling. Ang tatay mo, bibilhan ka ng Ferrari na yon. Ang galing mo, anak. Ipinagmamalaki kita. Sa bakasyon ngayong tag-init, magbabakasyon tayo sa ibang bansa at magpapahinga ng husto. Salamat tatay, salamat nanay. Mid-level rank 2 na si Cody ngayon. Mas malakas pa siya kaysa sa akin. Hindi siya tulad ng iba. Mas magaling siya kaysa sa mga talunan na nakatira sa mga slum. Nagmamayabang sa konting tagumpay, napakakipot ng utak. Numero 146, Justin Barton. Kaya mo yan, Justin. Justin, kung makakapasa ka sa pagsusuri, handang patawarin ang iyong kawalang galang. Justin, huwag mong pilitin ang sarili mo. Huwag kang maging tulad noong nakaraan at masaktan ka. Itabi mo na lang ang pagkukunwari mo, nakakadire. Narinig ko na yung lalaki ay itinakwil ng pamilya Barton. Narinig kong pinalayas siya dahil napakahina niya. Paano siya naglakas loob na sumali sa mga pagsusuri? Ang daming first ranker ngayong taon. Sa tingin ko, nandito lang siya para punan ang bilang. Iyon ay Sonic Boom. Ano na?
nangyari? Ano yan? Sonic Boom. Nakaabot siya sa Sonic Boom. Nakaabot nga siya sa speed of sound. Ushirov Segundo, may bagong record na naitala. Mukhang ang Rivergate ang magiging sentro ng atensyon ng bansa ngayong taon. Hindi, si Justin Barton ay maaaring umabot na sa grade 3. Paano siya nakatakbo ng mas mabilis kaysa sa akin? Talagang nagsumikap ako nitong nakaraang 2 buwan. Ang lakas ko ay umabot na sa mid-level grade 2. Gago, kailan siya umabot sa grade 2? 2 buwan na ang nakalipas. Naka-breakthrough na sa grade 2 si Justin Barton. Ngayon, mukhang tumaas pa ang antas niya. Kandidato 146 Justin Barton, weightlifting test, 4,500 kilo. Diyos ko, ang daming halimaw sa klase na ito. Anong gagawin natin? Anong mangyayari sa atin? Ang lakas ng exile na ito. Ang pamilya Barton ay tiyak na nagsisisi ng labis. Justin Barton, ang galing mo. Isa lang siyang addict na umaasa sa rejuvenation pills para tumaas ang lakas. Sino yung nakakaalam kung siya ay gumamit ulit ng illegal na droga? Sigurado ako na babalik sa'yo yan sa lalong madaling panahon. Ang pamilya mo, ang tunay na mga adik. Lahat kayo sa pamilya nyo ay mga adik. Puta. Olivia Barton, nangahas ka pang itaas ang kamay mo? Justin, kalmahan mo. Ito ay silid pagsusulit. Justin, sa iyong mga mata, nagmamalasakit ka ba sa pamilyang ito? Ni hindi mo nirerespeto ang iyong pangalawang kapatid na babae. Justin, kung may galit ka, harapin mo ako. Bakit mo sinaktan ang aking pangalawang kapatid na babae? Cody Barton, sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Sinabi ko na sa iyo noon, ang ating score ay hindi pa nasosolusyonan. Olivia Barton, kung mangahas siyang mga api sa aking pamilya, lumalampas na siya sa hangganan sa akin. Justin, tayo ay magkadugo. At ngayon, para sa isang ibang tao, ikaw pa ang tumayo sa harap ko ng galit. Sabi mo tayo ay magkadugo? Noong hinampas at minura mo ako at sinubukan pang patayin ako, nasaan ang pamilyang iyon? Sa paningin ko, ang pamilyang Barton ang mga hindi kapamilya. Si Justin at ang mga Barton ay talagang hindi magkasundo. Hindi ba sila pamilya? Mukhang isang uri ng prestihiyosong drama ng pamilya. Justin, aaminin ko ngayon, may talino ka. Pagkatapos ng lahat, minana mo ang talino ng pamilyang Barton. Ngunit kung wala ang suporta ng Barton, hanggang saan sa tingin mo ang iyong mararating? Huwag mong isipin na ang pag-abot sa rank 2 ay nangangahulugang maaari kang maging sobrang mayabang. Chairman Barton, itigil mo ang pagtatangka na luwalhatiin ang mga Barton. Ang aking mararating ay walang kinalaman sa iyo. Ikaw, Putang inang hampas lupa ka. Mandurugas ka lang para makakuha ng mga bagay. Ang napapahiya ay ang pamilyang Barton pa rin. Eksakto. Hindi mo ba sinabi na hindi ka kumuha ng kahit isang kusing sa amin? Malamang ninakaw at ipinagbili mo ang alahas ng pamilya. Yan ang dahilan kung paano mo naabot ang rank 1. Ang pag-akyat sa rank 2 ay nangangailangan ng mas maraming kayamanan. Isang napakalaking halaga. Saan mo nakuha ang lahat ng yan? Malamang may masamang balak ka. Ikaw, sinasabi mong nagnakaw ako. Nasaan ang ebidensya? Huwag magkalat ng chismis ng walang patunay. Ingat, baka idemanda kita sa paninirang puri. Ako. Atensyon, mga kandidato. Tapos na ang 2 round ng paunang pagsubok. Ang mga estudyanteng tatawagin ko ang pangalan ay magpapatuloy sa pagsusulit ng aptitude. Numero 12, Beth Jensen. Numero 2, Beth Jensen, Mystic Level Mid-Tier na aptitude. Mystic level mid-tier pala ako. Hindi ko ito pinangarap kahit ilang buwan lang ang nakalipas. Sa Mystic level na aptitude, garantisado kang makakapasok sa 3 ranggo. Oh, akala ko kahanga-hanga ito. Pero ito lang pala, isang hamak na mystic level na aptitude. Numero 83, Cody Barton, ang saya-saya. Sa isang mystic level na aptitude, ipapakita ko sa inyong mga hamak kung ano talaga ang hitsura ng tunay na talento. Antas ng langit, mababang klase ng talento. Talentong antas ng langit. Diyos ko, ilang taon na ba mula nang huling makakita ang Rivergate ng talentong antas ng langit? Ang angkan ng Barton ay pang-4 na antas lamang. Sa talentong antas ng langit na ito, garantisadong aabot siya sa pang-7 antas na Marshall Saint. Ang angkan ng Barton ay malapit nang maging isang pang-7 antas na angkan. Parang kometang sumisikat. Sa ganyang klaseng talento, lahat ng malalaking kapangyarihan ay mag-aagawan para kunin siya. Justin, mas malakas ka kaysa kay Cody ngayon. Ngunit ang kanyang talento ay higit na mas mataas kaysa sa iyo. Ito ang tunay na pundasyon ng isang angkan. Justin, sa merkado ngayon, merong pildoras ng paglilinis ng buto na nagkakahalaga ng 10 milyon at halos imposibleng mahanap. Ngunit kayang itaas nito ang talento ng isang tao ng isang buong antas. Ginamit ni Cody ang mismong pildoras na ito para makumpleto ang pag-akyat sa antas ng langit. Kung handa kang humingi ng tawad sa amin, pag-uwi natin, maghahanap ako ng paraan para makakuha ka ng pildoras ng paglilinis ng buto. Mas magaling ang talento ng kapatid ko kaysa sa akin.
Kung iinumin niya ang pildoras, maaabot pa niya ang antas ng langit, mataas na klase ng talento. Wala siyang talentong kasing ganda ng sayo. Sa palagay ko, kahit uminom siya ng pildoras, swerte na kung umabot sa antas ng lupa. Hindi masama ang antas ng lupa. Yun pa rin ang talento ng isang panglimang antas na Grandmaster. Kapag nangyari iyon, magkakaroon ng dalawang henyo ang angkan ng Barton. Ang pagiging nangungunang angkan sa bansa ay hindi na imposible. Narinig mo ba yon? Nagmamalasakit pa rin sa'yo si tatay. Huwag kang maglakas loob na maging walang utang na loob. Kung gayon, hindi ko na aabalahin si Chairman Barton. Natatakot lang ako na si Chairman ay ginagago at hindi niya man lang alam. Ikaw, Kandidato 146 Justin Barton. Titingnan ko mismo kung ano talaga ang kanyang talento. Una, gumawa siya ng rejuvenation pill, tapos umasa siya sa sarili para umabot halos sa rank 3 na kapangyarihan. Ilan pa kaya ang hindi ko alam tungkol sa kanya? Ang halimaw. Halos nasa rank 3 na siya. Talagang napakagaling ng kanyang talento. Hindi naman sigurado yan. Kasi, sa ilalim ng rank 3, pwedeng bumili na lang ng progreso gamit ang resources. Sige, Justin! Anong nangyayari? Nasira ba ang makina? Kandidato 146, subukan mo ulit. Anong nangyayari? Bakit hindi tumutugon ang makina? Pwede kayang wala talagang talento si Justin? Alam ko na, paano naman pwedeng mas magaling ang talento niya kaysa kay Cody? Kung hindi man lang ma-detect ng makina, talagang wala siyang talento. Anong nangyayari? Bakit umiingay ang alarm? Kahit na may pinakamataas na antas ng heaven rank na aptitude, hindi dapat ito nangyayari. Hindi pa ito nangyayari dati. Aptitude tester lang ito. Bakit may umalingaw-ngaw na alarm? Justin Barton, anong nangyayari? Pwede kaya na nadiskubre ang Valkyrie system? Tita, talagang nagtagumpay ang Dawson Enterprises. Una, inilunsad mo ang rejuvenation pill, tapos ang marrow cleansing pill. Kung magpapatuloy ito, baka ikaw na ang pinakamayamang babae sa bansa. Sa kasalukuyan kong lakas, paano ako magiging pinakamayamang babae sa bansa? Iba ka, Elsie. Hindi pa 30, rank 5 na aptitude ka na. Kung iinumin mo ang marrow cleansing pill na ito para umangat ang iyong aptitude sa heaven rank at ikaw ang magtatanggol sa Dawson Enterprises, maaari na tayong lumawak sa buong bansa. Salamat, tita. Sisiguraduhin kong magsasanay ng mabuti para umabot sa rank 7 sa lalong madaling panahon. Huwag mo lang akong pasalamatan. Pasalamatan mo ang binatang nagbigay sa akin ng pill formula. Kung hindi dahil sa kanya, mawawalan na ng buhay si Xiao Xiao. Pag-uusapan ito, dapat ay kumukuha siya ng college entrance exam ngayon. Kung makakapasok siya sa paaralan sa Rivergate, bilang principal, dapat mo siyang alagaan. Ano? Nagpadala ng alarm ang Rivergate Exam Center. May lumitaw na kandidato na may likas na katawan ng santo. Likas na katawan ng santo? Iyang besayek daang taon na napakagandang halimbawa ng aptitude. Ang Rivergate ay may ganoong kandidato na nasa susunod na antas. Pumunta tayo sa exam center. Lahat, manatiling kalmado. Ayon sa exam manual, kapag umalarma ang aptitude tester, masususpinde ang exam. Lahat, maghintay sa inyong mga pwesto. Mamaya, ang mga staff ang bahala rito. Paano nangyari ito? Hindi ako makapaniwala na nasuspinde ang exam. May malaking nangyayari. Ano ba talaga ang ginawa ni Justin Barton? Isinasama niya tayong lahat. Hindi naman maa-cancel ang resulta natin dahil sa kanya, di ba? Bastos na yan. Alam ko na. Wala siyang dala kundi problema sa pamilya Barton. Ang alarm na ito ay dahil nahuli siyang nandaya. Eksakto, walang ipinakita ang makina. Ibig sabihin, wala ka man lang yellow grade na aptitude. Pero sa speed at gravity test, bumagsak mo ang mga record. Malamang nandaya ka. Walang hiya kang anak. Ganap mong ikinahiya ang pamilya Barton. Imposible. Noong tinetest si Justin Barton, malapit na sa level 3 ang lakas niya. Isang level na hindi mo maaabot kahit mandaya ka. Kahanga-hanga nga ang lakas ni Kuya, pero ang pag-unlad na ito ay medyo mabilis masyado. Baka naman ang aptitude tester ay nakadetect ng kakaiba? Halimbawa, isang uri ng dark arts? Cody Barton, nagsasabi ka ng kalokohan. Kuya, nag-hypothesis lang ako. Huwag ka munang magalit. Tama. Nagtataka ako kung bakit ang kalmado mo. Nagtataka ako kung bakit nitong mga nakaraang buwan napakabilis ng pag-unlad ng cultivation mo. Nagpa-practice ka pala ng dark arts. Dahil lang sa isang salita mula sa kanya, napagpasyahan mo na nag-practice ako ng maitim na sining. Ginoong Barton, pareho pa rin ang estilo mo tulad ng dati. Ginoong Barton, ito ang silid pagsusulit. Ipinagbabawal ang karahasan. Sa ilalim ng batas ng Great Xia, sinumang nag-practice ng maitim na sining ay dapat patayin sa aktong pagkakita. May tao ba dyan? Ikulong ninyo ang mapaghimagsik na anak na ito. Tatay, hindi pa natin nalilinaw ang mga bagay? Paano mo basta-basta arestuhin ang isang tao? Ate, nandyan na ang katotohanan sa harap natin. Ipagtatanggol mo pa rin siya? Si Justin Barton ay pinagpipitagan ng panauhin ni Chairwoman Gale.
Kung aarestuhin mo siya nang hindi inililinaw ang mga bagay, paano ka makakasagot kay Chairwoman Gale? Ate, si Chairwoman Gale ang pinakamayamang babae sa Rivergate. Hindi siya magpaparaya sa anumang panlilinlang. Kung tutulungan natin siyang imbestigahan ito, lalo pa tayong pagpapasalamatan niya. Kumikilos ka ng walang anumang ebidensya. Paano ka mag-iimbestiga? Matapos mo na akong ikulong? Natural, aalisin muna namin sa iyo ang mga maitim na sining na ito bago ka isuko sa pangkat ng tagapagpatupad. Huwag mo nang subukang lumaban. Lahat sila ay 3rd grade warriors, habang ikaw ay 2nd grade lamang. Ngayon, sa harap ng lahat, pipiliin ko ang hustisya kaysa pamilya. Ang ganda ng pagsasalita mo, pero pareho pa rin ito tulad ng dati. Hindi mo pinahalagahan kung mabubuhay ako o mamamatay. Henry Barton, huwag mong isiping makakalusot ka rito. Ang antas ng martial arts ay umabot na sa 3rd grade. Gantimpala, pag-upgrade ng technique. Ang Dragon Aspect Technique ay na-upgrade sa Heaven Tier. Dragon Aspect Prajna Technique. Hindi ba't sinabi nila na si Justin Barton ay nagsasanay ng madilim na sining? Sa pagtingin sa pagpapakita nitong Azure Dragon, hindi naman ito mukhang madilim na sining. Si Justin Barton ay isang halimaw. Ang pagpapakita ng Azure Dragon na ipinapakita niya ay lakas ng isang rank 3 martial artist. Nagkakaroon siya ng pagbabago sa gitna ng laban. Imposible yan. Si Justin Barton ay walang anumang talento. Paano siya aabot sa rank 3? Ito ang Dragon Aspect Technique, isang top tier na Earth grade technique. Ito ang pinakamagaling sa lahat, mas mataas pa sa pamamaraan ng ginintuang leon ng pamilya Barton. Hindi ba't ibig sabihin, kahit ang iyong ama ay hindi katapat niya? Ikaw na tamad at walang kwenta? Saan ka ba naman natuto ng mga teknikang ito? Sinusubukan mo lang labanan ang ating pamilya. Bagaman si Justin Barton ay nasa rank 3 na at ang kanyang technique ay mas malakas kaysa kay tatay, si tatay ay rank 4 pa rin. Justin Barton, pag-usapan natin ito. Huwag kang gumawa ng anumang kapusukan. Buisit, itong walang kwentang ito, paano siya napakabilis umunlad? Hindi natin siya pwedeng hayaang magyabang ng ganito. Olivia, narinig ko na ang pagmaster sa Dragon Aspect Technique ay nagpapakita lang ng 6 na kuko na Golden Dragon. Pero tingnan mo, sa likod niya ay 9 na kuko na Golden Dragon. Hindi ba ito nakikita dati? Isang 9 na kuko na Golden Dragon, hindi ito ang Dragon Aspect Technique. Anong klaseng teknik ang iyong sinasanay? Saan mo ito nakuha? Wala kang pakialam. Kung mapapatunayan mo na ang iyong sinasanay ay hindi madilim na sining, ikaw pa rin ang aking anak. Hindi ko kailangan ng iyong pag-apruba. Hindi ko kailangang patunayan ang anuman sa sinuman. Henry Barton, hindi ba't gusto mong sirain ang aking kapangyarihan? Halika. Matigas ang ulo at tanga. Diyos ko. Ito ba ang lakas ng isang simpleng hampas ng ika-4 na antas na martial artist? Nakakatakot. Justin Barton. Wala siya sa liga niya. Sayang naman ang ganoong talento. Kung tumama ang hampas na iyon, swerte niya kung makaliligtas siya. Halos ikatlong antas ka lang, pero nagawa mong tanggapin ang isang hampas na 30% ng lakas ko. Ang ika-4 na antas ay hindi naman ganoon kataas. Ang pinag-practice mo ay talagang hindi ang Dragon Face skill. Ang Dragon Face skill ay walang depensang ganito kalakas. Sabihin mo sa akin, anong teknikang impyerno ba ang pinag-practice mo? Justin, alam kong galit ka, pero hindi mo pwedeng basta itapon ang buhay mo. Ang pag-practice ng madilim na sining ay mauubos lang ang iyong sariling lakas ng buhay. Cody Barton, paulit-ulit mong sinasabing nag-practice ako ng madilim na sining. Sige, ipapakita ko sa lahat ngayon kung sino talaga ang nag-practice ng madilim na sining. Walang utang na loob na bata ka. Paano mo nangahasaktan si Cody? Justin Barton. Na-detect ang nakamamatay na atake. Inaaktiba ang Dragon Face Prajna skill, Absolute Defense Mechanism. 3 paggamit na lang ng Absolute Defense ang natitira. Iaaktiba ang Absolute Defense. Aye! Principal Philip, isang level 5 master mula sa Rivergate University. Narito rin si Principal Philip. Maaari kayang si Justin Barton ay nagsasagawa ng madilim na sining ay nahayag? Siguro narito si Chairwoman Gale para arestuhin siya. Ano ang gagawin natin? Magdudulot kaya ito ng problema sa pamilyang Barton? Nanay, ang hayop na ito ay itinakwil na tayo. At si Itay ay inuna na ang hustisya kaysa pamilya. Siguro maaari pang gantimpalaan tayo ni Chairwoman Gale. Henry Barton, pagbati Chairwoman Gale. Henry Barton, ang lakas ng loob mo. Paano ka nangahas gumawa ng susunod mong mga hakbang sa lugar ng pagsusulit? May dahilan para dito, Chairwoman Gale. Sumusunod lang ako sa mga batas ng Daxia. Ang anak ko ay walang moral. Naligaw siya. Nagsasagawa siya ng madilim na sining. Itinuturo ko lang sa kanya ang isang aral. Tama iyan, Chairwoman Gale. Ang batang ito ay may masamang ugali. Nauna na kami nagsimulang itakwil siya mula sa pamilyang Barton. Ang kanyang pagsasagawa ng madilim na sining at ang pamilyang Barton ay walang kinalaman sa isa't isa. Huwag kang magpakabanal. Ako ang nagtakwil sa inyo. Hindi kayo ang nagtatakwil sa akin.
Sinasabi mo bang si Justin Barton ay nagsasagawa ng madilim na sining? Tama iyan. Sa kabutihang palad, ang batas ay may mahabang abot. Hindi, walang makakatakas dito. Ang talent scanner ay nakadetect pa rin nito. Huwag kang mag-alala, Chairwoman Gale. Talagang ipapakita ko na walang kinikilingan. Kalukuhan yan! Paano mo masasabi ang lihim na sining ng aking pamilya ay isang madilim na sining? Anong nangyayari? Dilat ang mga mata at tingnang mabuti. Ang teknikang isinasagawa ni Justin Barton ay isang teknikang pang-heaven. Ang Dragon Praj na technique ay isang sikretong sining na nilikha ng aking mga ninuno sa pamilyang Gale. Justin, ang Dragon Praj na technique ay nawala mahigit 100 taon na ang nakalipas. Kaya ang Dragon Technique na ibinigay ko sa'yo ay isang di kumpletong fragmento lamang. Maaari lamang itong umabot sa Earth Tier. Paano mo natutunan ang teknikang pang-heaven? Kaya pala ang pangatlong level na premyo ay pag-level up ng technique. Yun pala ang teknikang ibinigay sa akin ni Chairwoman Gale ay hindi kompleto. Habang isinasagawa ko ang Dragon Praj na technique, ang daloy ng enerhiya ay medyo magaspang ang pakiramdam. Kaya naglakas loob ako na bahagyang baguhin ito. Para makumpleto ang isang sirang manual, tunay kang isang henyong isinilang minsan sa isang henerasyon. Alam ko na espesyal si Justin. Yamang nakumpleto mo na ang Dragon Praj na technique, maaari mo ba itong ipagbili sa akin? Sa pagbabalik ng sikretong sining ng aming pamilya, sa wakas ay mapapanatag ko na ang mga espiritu ng aking mga ninuno sa kanilang kinalalagyan. Chairwoman Gale, huwag ninyong sabihin yan. Kung hindi kayo nagpasa ng technique sa akin, hindi ko ito makukumpleto. Natural lamang na isauli ko ito sa inyo, Chairwoman. Pero hindi ba't ako naman ang muling makikinabang ng malaki sa'yo? Yamang naibalik mo na ang nawalang sikretong sining ng aming pamilya. Bakit hindi kayong magpakasal sa aking anak? Maaari na tayong maging tunay na pamilya. Chairwoman Gale, hindi ka nagbibiro. Elsie, siya yun yung binanggit kong binata. Justin Barton, ang kadakilaan ay nagmumula sa kabataan. Justin, hindi lang bihasa sa paggamit ng espada, ang iyong pagsasanay sa martial arts ay pambihira rin. Principal Philip, ang anak kong si Justin ay sinuwerte. Ang pamilya Barton ay tiyak na aalagaan siya ng maayos. Sana kayo, Principal Philip, ay mas suportahan pa ang aming pamilya. Henry Barton, halatang gusto mo siyang sirain kanina. Bakit ngayon ka pa magsasalita tungkol sa pag-aalaga sa akin? Justin, dahil sa'yo, nag-ambag ng recipe ng elixir. Kahit ano pa ang resulta ng pagsusulit mo, kahit ano pa ang kalabasan, binibigyan kita ng espesyal na pagpasok sa Rivergate University. Ang ganda naman. Huwag kang mag-alala, Beth. Tiyak na makakapasok ka. Ang landas ng martial arts ay mahaba. Laging may mas magaling. Laging may mas mataas na tuktok. Tandaan, manatiling mapagpakumbaba at matiyaga. Kapag nasa kolehiyo ka na, lalo mong pagtuunan ng pansin ang iyong pagsasanay. Lahat, ang South Vale ay nasa hangganan. Ang lakas natin sa martial arts ay malayong malayo sa ibang lalawigan. Pero narinig ko na sa pagsusulit ngayong taon, ang lakas ng lahat ay umunlad ng husto. Ang test site ng Rivergate ay nakapag-produce pa nga ng isang top-tier na henyo. Mahal, malamang na siya'y nagsasalita tungkol sa ating si Cody. Ang makaka-alerto kay Principal Philip ay isang henyong walang kapantay. Kaya ba ito yung may kakayahang panglangit, si Cody Barton? Bagamat bihira ang kakayahang panglangit, hindi naman talaga ito kwalipikado bilang talentong walang kapantay. Sa exam hall natin, may isa pang Rango 3 na halimaw. Sa tingin ko, yung binanggit ni Principal Philip ay si Justin Barton. Paano nangyari yon? Kung hindi maging isang Grandmaster, lahat ay walang kwentang basura lang. Isang Rango 3 lang na walang talento, na abot na ang limitasyon niya. Paano siya magiging henyo? Ang tinutukoy ni Principal Philip ay siguradong si Cody natin. Pagkatapos ng lahat, sa buong exam hall na ito, ang talento ni Cody ang pinakamataas. Principal Philip, ang henyong binanggit ninyo ay si Cody natin, di ba? Oo, Principal Philip. Ang Cody natin hindi lang may magaling na talento, matapat pa siya. Hindi tulad ng iba na puro maduming paraan lang ang alam. Ikaw ba ang nag-trigger ng alarm ng talent tester? Kaya ba ang gusto ni Principal Philip ay hindi si Cody kundi si Justin Barton? Principal Philip, ang nag-trigger lang ng alarm ay ang kandidatong ito. Ako ang nag-trigger. Pero ano ba talaga ang nangyari? Justin Barton, alam ko na magiging dakila ka. Hindi ko inasahan na bukod sa alchemy at martial arts, magpapakita ka rin ng ganyang walang kaparis na talento. Sinabihan ko lang siya na laging may mas magaling at mas mataas na bundok. Hindi ko inasahan na mapapahiya ako ng ganito. Sa harap ng talento mo, sino ang maglalakas loob na magsabing bundok sila? Olivia, anong nangyayari? Ano ba talaga ang aptitude ni Justin Barton? Bakit parehong sina Julia Drake at si Principal Philip ang taas ng pagpuri sa kanya? Para purihin ng Principal Philip ang kanyang aptitude ng ganoon, posible kaya? Principal Philip, umalarma ang aptitude tester dahil nga kay Justin Barton. Pero wala itong nakitang espesyal na pangangatawan. Tama. Sa buong testing hall, si Cody lang ang may heaven tier na aptitude. Ibig sabihin, sa hinaharap maaari siyang maging 9th rank war god.
Bukod sa kanya, sino pa ang matatawag na henyo? Napakakipot ng pananaw mo. Ano ba ang halaga ng Heaven Tier aptitude? Sa ganun lang, akala niya makakapantay siya? Posible kayang si Justin Barton ay ang may innate saint physique, ano? Ang innate saint physique, ang maalamat na pangangatawang kayang lampasan ang isang 9th rank supreme leader at wasakin ng kalawakan? Hindi ba't isang henyong isang beses sa isang siglo yon? Kaya pala hindi ito na-detect ng aptitude tester. Mas malakas pa ito sa innate saint physique. Justin, pag-isipan mong muli ang aking mungkahi. Pakasalan mo ang aking anak na babae at ang Dawson Enterprises ay gagawin ang lahat para tulungan kang lampasan ng rank 9. Auntie, 15 taon pa lang ang anak ninyo. Bakit kayo nagmamadali na pag-usapan ang pag-aasawa? Justin. Bagamat ang yaman ng pamilyang Manning ay hindi katumbas ng Dawson Enterprises, ang aming mga cultivation resource ay kabilang sa pinakamahusay sa bansa. Nais mo bang pag-isipan ito? Diyos ko, diretsahan talaga si Principal Philip. Mahigit 20 martial arts university sa buong bansa ay pinamamahalaan ng pamilyang Manning. Si Principal Philip ay ilang taon lang ang tanda kay Justin para sa isang innate saint physique na wala na ang lahat ng pagpipigil niya. Maganda ang kapalaran sa mas nakatatandang asawa. Hindi pa nga natin sinasabi na ang aptitude ni Justin ay isang kayamanang walang katumbas. Ang Dawson Enterprises at ang Manning Group, kahit sino sa kanila ay isang pamilyang nasa pinakamataas na antas. Pero lahat sila ay kumakampi sa walang kwentang ito. Na may 2 Grandmaster na kumakatawan sa kanilang pamilya at ang kapangyarihan sa likod nila ay nag-aalok ng kapayapaan kay Justin Barton. Ito ang ganda ng likas na banal na katawan. Elsie, akala ko ayaw mo sa pag-aasawa. Anong nangyayari? May nararamdaman ka na ba? Tita, mayroon siyang likas na banal na katawan. Ang makakasama mo ng isang napakagaling na tao ay isang tunay na biyaya sa buhay. Tagapangulong Gale, punong gurong Philip. Salamat sa inyong kabaitan pero mayroon na akong taong gusto. Kaya hindi ako sasali sa anumang organisasyon. Naisip mo na ba ito ng mabuti? Ang mga pangangailangan para malampasan ang ikasyam na antas ay hindi mabilang. Desidido na ako. Sa daan patungo sa pagiging Diyos, ako mismo ang gagawa ng aking sariling daan. Beth, umalis na tayo. Tumigil ka dyan. Pinatawad na namin kayo. Sumama ka sa amin pa uwi. Ang kapal ng mukha mo ay parang pader. Kailangan ko ba ang kapatawaran ninyo? Justin Barton, huwag kang walang utang na loob. Ang tatay mo ay hindi nagdaramdam sa mga kalokohan mong ginawa noon. Ano pa ang gusto mo? Justin, tapos na ang lahat ng nakaraan. Kalimutan mo na. Hindi ka nagdaramdam? Ako oo. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko ang bawat utang sa iyo isa-isa. Tara na. Gago ka. Bakit? Hindi lang siya mas malakas kaysa sa akin, meron pa siyang likas na banal na katawan. Justin Barton, papatayin kita. Olivia, ang gago talaga ni Justin Barton. Hindi niya talaga alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Humihingi na ng tawad si nanay at tatay, pero ayaw pa rin niyang kalimutan yon. Hindi pa siya umuuwi. Ano yung santo siya? Kung tatanungin mo ako, isa siyang tunay na palaboy. Tapos na talaga si Justin sa pamilyang ito. Naging malamig na ang puso niya. Nasobrahan siya sa masamang ugali. Hindi lang siya palaging palihim, kundi palagi siyang pumapasok sa kwarto ko ng patago. Talagang pinaghihinalaan ko na siya ay isang manyak. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Wala. Ano yan sa kamay mo? Hindi ka ba nagkaroon ng nakakahawang sakit? Kadiri yan. Okay lang, allergy lang yan. Mawawala din yan. Binabalaan kita. Kung maglakas loob kang gumawa ng kahit ano nakadiri sa kwarto ko, papatayin kita. Hindi ko ginawa. Bahala ka, lumabas ka. Bawat dagdag na segundo na nandito ka nakakasuka, walang hiya ka. Lila, tingnan mo ito. Pangalawa kong kapatid na babae ay maganda at magaling kumanta. Isa rin siyang malaking influencer. May ilang daang libo siyang followers. Tuwing magli-livestream siya, libo-libo ang online. Dahil maraming nagkakagusto sa kanya, malamang maganda ang personalidad niya. Pero hindi pala madali para sa kanya. Dahil sa dami ng tao sa livestream, may mga sobrang bastos na mga tao. Sa harap ng napakaraming bastos na tao araw-araw, natural lang na masama ang mood niya. Buti na lang noong nasa orphanage, si Pipaw, ang direktor, ay madalas kaming iniiyak para mamitas ng damong Rosel. Gagawa kami ng insenso na pampakalma. Nakakapagpakalma ito ng isip kaya siguradong makakatulong ito sa kanya. Pagkatapos ng bawat livestream, bumabalik ako sa kwarto at sinusunog ito. Sobrang komportable ang pakiramdam. Pero hindi ko alam kung ano ang nangyayari nitong mga nakaraan, hindi ko na maramdaman ang dating pakiramdam. Ang pagpitas ng damong Rosel ay nagdudulot ng matinding allergy. Hindi ko talaga alam kung paano niya ito tiniis. Akala ko palagi si Cody ang bumili nito para sa akin. Hindi ko napansin na si Justin Barton pala. Pero bakit hindi siya nagsalita? Nagsalita siya. Naniniwala ka ba sa kanya? Ako
Ate, mali ako. Hahanapin ko siya. Kailangan kong humingi ng tawad. Pagkatapos umabot sa level 3, ang rate ng yaman para sa combat power ay naging 10 sa isa. At ang palitan ay hindi babawasan ang aking ipon, kaya gagamitin ko ang pera ko para kumita pa ng mas maraming pera. Yun lang ang paraan para makapag-ipon ng sapat na yaman para sa pag-level up. Justin Barton, magtatayo ba talaga tayo ng pabrika ng gamot? Meron na tayong 2 formula ngayon. Dagdag pa ang insenso na pampakalma na ibinigay sa atin ni Pipaw at sa tulong ni Chairwoman Gale, hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa mga channel ng pagbebenta. Sa sarili nating negosyo, magkakaroon tayo ng matatag na pwesto sa Rivergate. Kamakailan lang, ang Vitality Labs ay nakumpleto na ang unang round ng financing nito. Pinangunahan ng Dawson Enterprises at ng Manning Group umabot sa 1 bilyon ang halaga ng pondo, na may valuation na 10 bilyon. Ang Vitality Labs ay isang kumpanyang gumagawa ng rejuvenation pills, spirit incense, at iba pang produkto. Ito ay isang umuusbong na kumpanya ng parmasyutiko. Sa financial report ng buwang ito, bakit bumagsak ng husto ang mga benta? Ang pangunahing pinagkakakitaan ng kompanya ay ang pharmaceutical sector. Pero sa nakaraang 2 buwan, sa mid to high-end market, masyadong malaki na ang nakuha ng Vitality Labs sa ating share. Vitality Labs? Sino ang nasa likod nito? Ito ay kompanyang itinatag ni Justin Barton. Gago! Akala mo kung sino ka na. Third grade martial artist lang siya. Paano siya nangahas na magtayo ng kumpanya? Pa, hindi ordinaryong third grade martial artist si Justin Barton. Ang kanyang kompanya, sa unang round pa lang ng financing, nakapag-raise na ng 1 bilyon. 1 bilyon? Sa tingin ko kayang kitain yan pero hindi kayang gastusin. Kung mas mataas ang lipad, mas matindi ang bagsak. Ang tanga, sa Rivergate kasama ang suporta ni Chairwoman Gale at Principal Philip, sino ang maglalakas loob na galawin siya? Sino ang maglalakas loob na galawin siya? Gago. Kung meron siyang magandang formula noon, bakit hindi niya inilabas? Sabi ko na sa'yo noon pa, walang utang na loob ang hayop na yan. Ma, kasalanan ko lahat ito. Ako ang dahilan ng key deviation ng kuya ko, kaya may galit siya sa akin. Daisy, kausapin mo si Justin Barton. Kung payag siyang bumalik, ibibigay ko sa kanya ang Barton Industries. Nababaliw ka na. Ibinigay mo ang Barton Industries sa walang utang na loob na batang yan. Sa anong dahilan? Bakit ibibigay ang Barton Industries sa walang kwentang tamad na yon? Tama si Daisy. Hindi siya ordinaryong mandirigma ng martial arts na nasa 2 antas. Ang pag-abot sa level 5 master status ay isang bagay na lamang ng panahon. Ang angkan ng Barton ay isang level 4 na angkan lamang. Kung siya ay babalik, saka lang magkakaroon ng pagkakataon ang angkan ng Barton na maging isang level 5 na angkan, maging ang pinakamalakas na angkan. Hayaan ang walang pinag-aralan na asong yun natin na bumalik at pamunuan ang Barton Industries. Hindi ba tayo ang kakatawanin ng lahat ng pangunahing pamilya? May top tier na talento rin si Cody. Aabot din siya sa level 5 master status sa tamang panahon. Bakit ibibigay ang Barton Industries sa walang utang na loob na batang yan? Tama na. Ano man ang mangyari, si Justin ay sarili kong laman at dugo. Malibang siya ang ipamana. Sige, Henry Barton. Pagdating sa punto, hinahamak mo pa rin si Cody, di ba? Kaya anak mo siya, ano naman? Nagmamalasakit ba siya sa pamilyang ito? Nangahas pa siyang magtaas ng kamay sa atin. Nanay, tatay, tumigil na kayong mag-away. Ako naman ay isang ampon lamang. Lahat ng bagay sa bahay na ito ay pag-aari ng kapatid ko at ang talento ko ay hindi kasing galing nang sa kanya. Hayaan mo siyang bumalik at pamunuan ang Barton Industries. Tutulungan ko na lang siya. Mas mabuti ito. Cody! Masyado kang mapagbigay, kaya hinahayaan mong ang walang utang na loob na si Justin ay mangapi sa iyo. Henry Barton. Iniisip mo lang na si Justin ang mamumuno ngayon. Naisip mo na ba ang tungkol sa ating 2 anak na babae? Justin, naiintindihan niya siya talaga ang pinakamahusay na kandidato para magmana ng Barton Industries. Sumasang-ayon din ako. Kayong 2 babae, kayo ba ay nawawala na sa sarili? Nakalimutan na ba ninyo kung paano niya kayong tinrato noon? Kami ang nagkamali ng pag-intindi kay Justin noon. Kung kami ay naging mas mabait sa kanya noon, hindi sana siya tumakas. Ngayon ang galit niya sa amin ay napakalalim na. Hindi na siya papayag na makita pa tayo. Bakit pa siya babalik? Olivia Elsie, sasabihin ko sa inyo. Sa 2 araw, ito na ang kaarawan ng kapatid ko at sa akin. Bakit hindi ninyo gamitin ang dahilan ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan para hanapin siya? Anong ginagawa mo dito? Maligayang kaarawan, Justin Barton. Pumunta kami ni ate para ipagdiwang ang kaarawan mo. Ayaw ko kayong nandito sa bahay ko. Umalis ka na. Justin Barton, alam naming nagkamali kami. Pero ngayon talagang pumunta kami para sa kaarawan mo. Tingnan mo, ito lahat ang mga regalo na binili namin para sa'yo. Tingnan mo ito. Binili ito ni Papa para sa'yo. Ito ay Vacheron Constantin watch. At ito ang regalong binili ni Mama para sa'yo.
Kunin mo ang mga peking regalo mo at umalis ka. Hindi ko kailangan yan. Justin Barton, ayaw mo pa ring magpatawad sa amin? Ang pagpapatawad ba'y binubura na lahat ng sakit sa nakaraan? Justin Barton, alam namin ang nangyari nun. Nagkamali kami sa iyo. Kami ay nagkamali. Sabi ni Papa, basta't gusto mong bumalik, mapapasa iyo ang Barton Industries. Wala akong pakialam sa Barton Industries. Ibigay mo na lang sa kung sino ang gusto. Huwag mo na akong gambalain. Lumabas kayo. Umalis kayo. Teka, huwag mo kaming paalisin. Hindi pa kami nakapagdiwang ng kaarawan mo ng maayos. Kung ayaw mong tanggapin ang mga regalo, kahit itong cake na lang, ito, kami ang gumawa. Ang pangit ng lasa nito. Opal, itapon mo na itong cake. Ate, huwag mong itapon. Bigyan mo ako. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo pa ang cake na ganito ang lasa? Para kang nagugutom ng matagal. Sa tingin ko lang, mukhang masarap itong cake. Sayang kung itatapon. Ate, kakagaling lang niya sa orphanage. Wala pa siyang naranasang maganda. Hayaan mo na siya. Gusto niya lahat ng makita niya. Sige, kunin mo. May mangga sa loob ng cake. Ang sama ng pakiramdam ko. Hindi ako makahinga. Anong ibig mong sabihin? Ang sama mo talaga. Sinasabi mong narito ka para sa kanyang kaarawan, pero kitang-kita mong gusto mo siyang patayin. Wala kang sinasabi kundi kalokohan. Anong pinagsasabi mo? Sa tingin ko, ayaw mo lang talaga na bumalik si Justin sa pamilyang Barton, kaya pinag-uusapan mo kami. Ikaw, bakit ako ang pinupuntirya mo? Beth, pinaghihinalaan mo bang may nilagay kami sa cake? Tama ka, marami kaming ginawa para saktan si Justin noon. Pero ngayon talagang gusto naming bumalik siya. Alam mo ba, tama na. Siyempre, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanila. Ang kabutihan mo ay dahil lang nakikita mo ang halaga ko. Bukod pa riyan, natatakot kayo na kapag lumaki ako, magiging kalaban ko ang pamilyang Barton. Hindi ganun yun, Justin. Pakinggan mo ako. Gusto naming talagang bumalik ka. Justin, ipinapangako ko na hindi na kita paluin or sigawan kailanman. Walang kwenta ang mga salita. Huwag mo na akong gambalain. Umalis kayo. Teka, Justin, nagkamali kami. Justin, pakinggan mo ako. Ano yon? Justin? Anong nangyari? Nagdadahilan ka pa rin. Malinaw na sinusubukan mong patayin siya. Hayop ka, nawawala ka na ba sa isip mo? Malinaw na allergic si Justin sa mangga. Hindi lang ikaw naglagay ng mangga sa cake, pati nag-spray ka ng pabangong mangga sa mga regalo. At sinasabi mo pa rin na hindi mo sinusubukan siyang patayin. Allergic si Justin sa mangga. Ito, bakit kaya hindi namin alam yun? Paano ito nangyari? Hindi namin gagamitin pabangong amoy mangga. Mukhang hanggang sa mamatay ako, ang pamilya Barton hindi makakapagpahinga, di ba? Justin, hindi talaga namin sinasadya na saktan ka. Kami hindi namin alam na allergic ka sa mangga. Tigilan mo ang pagpapanggap. Nakakasuka ito. Kunin mo lahat ng iyong basura at umalis ka rito. Bumalik ka at sabihin mo kay Henry Barton. Kung gusto niya akong patayin, dapat siya mismo ang pumunta. Hindi ganon? Tigilan mo ang mga stunt na ito. Lumabas ka. Umalis ka na lang. Alis! Hindi. Alis! Ate, nagkamali na naman tayo. Justin, mas galit na sa atin ngayon. Hindi ito makatuwiran. Paano kaya ito nangyari na may kinalaman sa allergy sa mangga? Ate, tungkol sa allergy ni Justin sa mangga, huwag mo munang sabihin kay nanay at tatay. Sa pamilyang ito, may tao talagang sinusubukan saktan si Justin. Ang suwail na anak na yon. Ayaw pa rin bang bumalik? Sinubukan naming kausapin ng ate ko pero wala talagang epekto. Hindi nga kami pinapasok sa bahay at pinalayas lang kami. Sabi ko sa'yo, walang utang na loob yan. Nakiusap na tayo, nagmamatigas pa rin siya. Gusto ba niyang maghanda tayo ng pulang carpet para lang sa kanyang pagbabalik? Kung ayaw niyang bumalik, di huwag. Hindi naman mawawala ang pamilyang Barton kung wala siya. Cody, mag-focus ka sa pagsasanay mo. Kapag naabot mo na ang level 4, ipapasa ko sa'yo ang Barton Industries. Sige po, tatay. Ang tamad at walang kwentang yun nakalusot na naman. Pero hindi yon mahalaga. Kapag naabot ko na ang level 4, mapapasa akin ng Barton Industries. Kapag nangyari yon, ayusin ko talaga kayo. Totoo. Lumipas na ang mga pangyayari, pero ang may kasalanan, dapat magbayad. Nagpadala si Henry Barton ng tao na may imbitasyon para lang patunayan kung gaano kagaling si Cody Barton bilang tagapagmana. Panahon na para magbayaran ni Cody Barton at co. Talagang pinalaki ng tagapangulo Barton ng isang mahusay na anak. Ganun talaga. Ang isang makalangit na talento ay talagang pambihira. Hindi pa man siya 20, nasa tuktok na siya ng ika-4 na ranggo.
Sa ganitong bilis ng pag-unlad, malapit na lang maging isang ikalimang ranggong Grandmaster. Kung ganon, ang pamilyang Barton ay mabilis na magiging isang ikalimang ranggong angkan. Dito sa Rivergate, magkakapantay na sila ng tagapangulong Gale. Masyado ninyong pinupuri. Matagal nang kilala ang tagapangulong Gale. Kailangan pang magsikap ni Cody. May makalangit na talento si Cody. Isang Grandmaster? Walang kwenta yon. Sa tamang panahon, aabot pa siya sa ikapitong ranggong Marshal Saint. Ikapitong ranggong Marshal Saint? Ni hindi namin kayang pangarapin yon. Sasakay na sa buwan ang pamilyang Barton. Kailangan nyo kaming alalayan. Siyempre naman. Itong si Cody Barton, kahit na ampon ay itinuturing na parang tunay na anak. Maingat siyang pinalalaki. Siyempre naman, narinig ko na yung isa niyang anak ay hindi naman talaga maayos. Masama pa nga ang relasyon nila ng pamilya. Mga ginaang at ginoo, ngayong araw, inanyayahan ko ang mga prestihiyosong pamilya ng Rivergate upang maging saksi. Ang aking anak na si Cody ay opisyal nang umabot sa kanyang A-game sa ika-4 na ranggo. Ang kanyang lakas ay lampas na sa akin. Ito ay 10% ng bahagi sa Barton Industries. Mula ngayon, si Cody Barton ay opisyal ng magiging ikatlong pinakamalaking shareholder ng Barton Industries. Siya rin ang magiging kahalili ng Barton Industries. Magaling! Binabati kita, Tagapangulo Barton! Pagbati! Binabati kita, Tagapangulo Barton. Nagpapakahirap ka lang para mapakinabangan ng iba. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba ako iniimbita ni Chairman Barton? Talagang hindi ako nagpadala ng imbita sa isang mapagrebelde mong anak. At wala akong ideya kung saan nanggaling ang imbitasyon mo. Pero dahil nandito ka na, manatili ka na lang sa tabi at manood. Maaari pa ring umunlad ang pamilyang Barton ng maayos kahit wala ka. Ang kapal ng mukha, ang sikap mong magpabango sa amin. Sigurado akong nakita mong si Cody ay malapit ng magmana ng Barton Industries kaya hindi ka mapakali. Gusto mong bumalik at magmakaawa sa amin na tanggapin ka ulit. Pa. Ako ang nag-imbita kay Justin Barton. Naisip ko lang na Barton pa rin siya, kaya para sa isang malaking okasyon tulad nito, nararapat na narito siya para masaksihan ito. Ang walang utang na loob na yon, itinuring ba niya tayo bilang pamilya? Bakit pa natin siya papansinin? Cody Barton, kawawa ka talaga. Sabi ko na sa'yo, may utang na loob pa tayong pag-uusapan pero halos hinihingi mo ang sampal sa muka. Kuya, paano mo nasabi sa akin yan? Galit ka pa ba dahil si Papa ang nagbibigay ng posisyon ng tagapagmana sa akin? Makinig ka sa akin, talagang hindi ko sinasadya na nakawin ang pwesto mo bilang tagapagmana. Ito lang. Kung ang isang pamilya ay walang sapat na lakas, mahirap na mabuhay sa lipunang ito. Lakas? Tinatawag mo bang lakas ang pang-4 na ranggo? Walang utang na loob. Nandito ka ba para manggulo? Nandito ako para sabihin kay Chairman Barton tungkol sa ilang mga lumang sikreto. Paano ito nangyari? Si Cody pala ay tunay na anak ni Mama. Ano na ang nangyayari? Si Chairman Barton ay niloloko ng ni Mrs. Barton. Grabe namang biro to. Naloko si Chairman Barton. Pinapalaki niya ang anak ng iba. Paano nangyari yon? Melanie Barton. Anong ibig sabihin nito? Peke yan, peke lahat ito! Justin Barton, gago ka. Bakit mo ako sinisiraan? Kaya pala, lagi mo namang pinagbibigyan si Cody at binibigay lahat ng gusto niya. Mahal, huwag kang maniwala sa kanya. Siguro may galit lang yan kay Cody. Malapit nang magmana si Cody ng Barton Industries kaya sinasadya niyang magkagulo. Kuya, alam ko naman palagi na hindi ako tunay niyang anak. Pero silang dalawa ay laging itinuring akong tunay na anak. Kaya kailangan ko ba talagang gumawa ng ganitong kasinungalingan para magawatak-watak tayo? Kasinungalingan? Sa buong pamilya ng mga Barton, ang pinakamalaking kasinungalingan ay kayong dalawa. Paano nangyari yon? Hindi pwedeng mangyari to. Melanie Barton. Pamilyar ang eksenang ito, di ba? Saan mo nakuha ang video na yan? Hindi ba't may pinaalis na ako? Para patayin yan, sayang, hindi na ayos ng maayos. Kaya 19 na taon na ang nakalipas, ikaw ang naglimot sa akin. Anong nangyayari, Madam Barton? Paano niya nagawa ang ganito? Parehong bata ay mga anak ni Madam Barton. Paano niya maaabandona ang isa sa kanila? Peke ang lahat ng ito. Paano mo nakuha ang videong ito? Lagi kong inisip, bakit kahit na ako ay iyong tunay na anak, hindi ko nararanasan ang pagmamahal na nararapat sa akin? Palagi kong akala ay dahil hindi ako sapat na mabuti. Yun pala, sa iyong mga mata, hindi ako kailanman magiging kasing galing ng iyong ibang anak. Magkambal na hindi magkatulad. Sina Justin Barton at Cody Barton ay magkambal na hindi magkatulad pala. Magkapatid sila sa ina, magkapareho ang kanilang nanay. Hindi ko inaasahan na ganoon pala si Madam Barton.
Nakipagtalik sa dalawang iba't ibang lalaki sa loob ng 24 na oras ang tanging paraan para maglihi ng magkambal na hindi magkatulad na tulad nito. Bakit? Bakit mo ginawa ito? Bakit? Tinatanong mo ako kung bakit? Kami ni Raymond Foster ay labis na nagmamahalan, ngunit ipinadala mo siya sa Africa at ikaw ang dahilan ng kanyang pagkamatay sa ibang bansa. Henry Barton, galit ako sa iyo. Pinatay mo ang lalaking minahal ko. Kaya hahayaan ko ang kanyang anak na kunin ang lahat mula sa iyo. Raymond Foster, alam ko na, ikaw at itong binatilyong ito ay may relasyon. Hindi ko inakalang totoo pala. Ranching Barton. Abala ka araw-araw, hindi mo ako pinansin kailanman. Iniwan mo akong mag-isa sa isang walang laman na bahay. Si Raymond yun. Siya ang nagbigay sa akin ng init at pagmamahal. Nang malaman ko na siya ay namatay sa ibang bansa, gusto ko talagang sumama sa kanya. Pero nang malaman ko, nabuntis ako, dala-dala ko ang kanyang anak. Pokpok ka. Paano mo mabibigyang katwiran ang pagtataksil sa pamamagitan ng mga salitang magaganda? Pagtataksil? Kung saan walang pagmamahal, walang pagtataksil. Hindi ko inaasahan na magkakambal ako. At ang isa sa kanila ay talagang sa iyo. Kahit ang tigre ay hindi kumakain ng kanyang mga anak, paano mo nagawa na paalisin ang iyong sariling anak na lalaki? Paano mo nagawa ang ganoong bagay? Ikaw ang lahat. Ikaw ang pumatay kay Raymond. Ikaw ang pumatay sa kanya. Tiyak na papagbayarin kita. Sisiguraduhin ko na ang aking anak kay Raymond ay magmana ng lahat ng iyong ari-arian. Ang hayop na Justin Barton, hindi siya karapat-dapat kahit kailan. Cody, anong ginagawa mo? Cody, alam mo na pala ang lahat, di ba? Nanay ko siya, hindi mo siya pwedeng patayin. Henry Barton. Hindi mo inaasahan ito, di ba? Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Naghihintay ako sa iyo na ihandog ang lahat sa pamilyang Barton kay Cody. Pero dahil sa kanya, sinira niya ako at lahat ng plano ko. Cody, patayin mo ang lalaking ito para sa akin. Basta't mamatay siya, lahat sa pamilyang Barton ay magiging atin. Tuturuan muna kita ng leksyon, walang utang na loob na anak. Henry Barton, tumanda ka na. Iyong Golden Lion technique, paano naging ganyan? Ito ba ang kapangyarihan ng Heaven Grade Talent? Diyos ko, ganito pala kalakas ang peak ng 4th rank. Kahit si Henry Barton, na nasa 4th rank din, ay hindi makatiis. Sa isang suntok lang mula sa kanya. Cody, ano ba ang gusto mong gawin? Bakit mo pasayangin ang lakas mo sa isang walang kwentang tao? Mga magkapatid tayo sa dugo. Pagkatapos ng lahat, huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin o si pangalawang kapatid. Baka hindi ako kasing lakas mo pero hindi kita hahayaan na saktan si Justin Barton. Binabalaan kita, huwag kang gumawa ng anumang kapusukan. Parang wala na akong natitirang lakas. Ano ba talaga ito? Ano ang nangyayari? Nag-practice ka pala ng madilim na sining. Kaya ikaw pala ang laging nagsisikap na saktan si Justin Barton. Cody Barton, putang ina mo. Hindi ako makapaniwala na nagsisinungaling ka sa amin sa lahat ng mga taong ito. Cody Barton, hindi mo na maitatago ang iyong tunay na kulay. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ano pa ang ikinukubli? Ngayon papatayin kita. Papatayin ko ang lahat dito. Para walang makakaalam kung anong klaseng teknik ang aking sinasanay. Tama ka. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ano pa ang natitira? Hindi masakit. Ayos lang ako? Paano ito nangyari? Ang lakas ko ay katumbas ng isang Grandmaster. Paano mo nasira ang teknik ko? Isang pang-4 na ranggo lamang. Wala nang iba pa. Nasa rurok ako ng ika-4 na ranggo. Dagdag pa, sa pamamagitan ng Heaven Grade Marrow Sucking Technique, ang lakas ko ay katumbas ng isang Grandmaster. Katumbas ng isang Grandmaster ay hindi pa rin isang Grandmaster. Naging Grandmaster ka na? Cody Barton, ngayon ang ating mga utang ay magbabayaran na tayo. Akala ko'y isasakripisyo mo ang iyong buhay para lang makaalis. Talagang hahabulin kita. Anak, nagkamali ako. Huwag kang umalis. Mga anak ko, mali tayo, uwi na tayo. Justin, kasalanan lahat ito ni Cody Barton. Patawarin mo na lang kami.
Huwag kang aalis. Kasalanan mo lahat ito. Bakit mo ipinilit na isama ulit yung pasaway na yon? Anak, gusto ko lang na maubos mo yung pasaway na yon para umabot ka sa unang ranggo? Pero dahil sa kanya ganito ang nangyari sa akin. Bakit? Bakit laging mas mabilis ang pag-cultivate niya kaysa sa akin? Dadaigin ko siya. Papatayin ko siya. Anak, ikaw kakabalik lang ng lakas mo. Basta maubos mo ang gago na si Henry Barton, tiyak na aabot ka sa Grandmaster. Yung gago nangahas pa akong paalisin sa pamilya Barton. Kung wala siyang puso, huwag mo akong sisihin kung ako naman ang maging malupit. Ang pagiging Grandmaster ay malayo pa sa sapat. Kailangan kong umangat pa ng isang antas. Rank 4 din ang ate. Kahit na rank 2 lang ang pangalawa, mas magaling pa rin siya kaysa sa akin. Pero mga tunay mong ate sila. Gusto mo bang manatili sa imbakang basurang ito magpakailanman? Kapag napatay ko na si Justin Barton at nakuha ko na ang kanyang kapangyarihan, kasama ang yaman ng pamilya Barton, wala na akong katatakutan sa mundong ito. Huwag ninyong sayangin ang inyong lakas, mga ate. Nalanghap ninyo ang muscle relaxant. Pangkaraniwang tao na lang kayo ngayon. Henry Barton, ang pakiramdam ng pagiging isang walang kwentang talunan, ano ang pakiramdam? Ikaw. Lahat ng kapangyarihan mo sa huli ay napunta sa anak ko. Nanay, Melanie Barton, baliw ka. Ilipat mo ang Barton Industries sa anak ko at bibigyan kita ng mabilis na wakas. nanay, pamilya tayo. Bakit mo ito ginagawa? Kung may gusto kang sisihin mo itong gago na si Henry Barton. Dahil lang kay Cody ay anak ni Raymond Foster at ako, pinaalis niya ako. At kayong dalawa, kagaya ng hayop na si Justin Barton, ang dugong dumadaloy sa inyong mga ugat ay pagmamayari nitong gago. Karapat dapat kayong mamatay. Sige mga ate, alam kong pamilya tayo. Kapag naako ko na ang Barton Industries, makikipag-cooperate kayo sa akin at magiging mga tau-tauhan ko. Para makapag-focus ako sa aking pagsasanay, hindi lang kita papatayin, maipapangako ko pa sa iyo isang buhay na mayaman at marangya. Cody Barton, pakawalan mo kami ngayon din. Nagsasagawa ka ng masamang sining at sinasaktan mo ang iyong pamilya. Hindi ka ba natatakot sa enforcement squad? Ang pinakamalakas sa Rivergate rank 5 lang. Rank 5 Grandmaster na ako ngayon. Sino ang makakapigil sa akin? Cody, pakawalan mo sila. Ibigay ko sa iyo ang lahat ng shares ng Barton Industries. Matanda, wala kang karapatan na makipagnegosasyon sa akin. Pirmahan mo ito. Kapatid. Ikaw na naman, gago. Lagi mo na lang sinisira ang mga plano ko. Justin, nandito ka ba para iligtas kami? Kailangan mong mag-ingat. Si Cody ay naging Grandmaster na. Justin, pinatawad mo na ba kami? Akala mo ba dahil nandito ang gago na ito maililigtas ka niya? Grandmaster siya. Grandmaster din si Cody. Hindi magwawagi ang kasamaan laban sa katarungan. Cody, nakaligtas ka noong huli. Wala kang pagkakataon ngayon. Nagsasanay ka ng masamang sining at pumapatay ng mga inosente. Hindi ito mapapatawad. Nasa Rivergate na si Chairwoman Gale. Naglagay siya ng dragnet sa lahat ng dako. Nandito ako sa kanyang kahilingan upang dalhin ka sa hustisya. Huhulihin mo ako? Noong huli, ako ay nakita na ang kakayahan mo. Mas magaling ka lang ng kaunti sa akin. Ngayong ako ay isang 5th rank Grandmaster din, ano ang magagawa mo sa akin? Sa loob lang ng ilang araw, umabot ka sa ika-5 ranggo. Marami kang dapat na sinipsip na enerhiya. Henry, matagal na kitang sinabihan. Isa ka lang nahakbang para sa iba. Noong si Cody ang gumawa nun sa akin, naniniwala ba kayo sa akin? Gago ka! Mabait si Cody na tinulungan ka pang magsanay, pero wala kang utang na loob. Tatay, sabi ko sa'yo walang utang na loob lang siya. Hindi na dapat natin siya iniligtas. Kapatid mo siya. Paano ka naging ganito kabagsik? Justin Barton, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Karapat dapat sa akin ito. Bilisan mo, patayin mo siya. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng shares ko sa Barton Industries. Henry Barton. Talagang karapat dapat sa iyo ito. Ang iniisip mo lang ay tubo. Sa tingin mo ba ngayon, interesado pa rin ako sa Barton Industries mo? Tigilan mo ang pagpapasikat. Noong para kang aso na nakahiga sa paanan ko, dapat noon pa kita pinatay. Sa totoo lang, dapat kitang pasalamatan. Salamat sa pagpapatalino sa akin.
at sa pagpapakita sa akin ng tunay na kulay ng pamilyang Barton. Anak, bakit ka nag-aaksaya ng hininga sa gago ito? Patayin mo siya. Ubusing siya. Kapag tapos na ako sa iyo, aabot na ako sa ika-6 na ranggo. Tingnan natin kung ilan dito ang kaya mong harangan. Huwag. Anak. Imposible. Ikaw ay nasa antas 5. Ako rin ay nasa antas 5. Bakit mas malakas ka pa rin kaysa sa akin? Sa mga masasamang sining mo, paano ka makakapantay sa akin? Anak, siya'y isang hungkag na balat lamang, nagkukunwari lang siya. Gamitin mo ang lahat ng lakas mo at mapapatay natin siya. Cody, Justin, ikaw. Ikaw, papatayin kita. Dahil sa pagtataksil mo sa akin, sa pagpaparatang sa akin ng pagnanakaw, sa pagsipsip sa aking kapangyarihan, at sa pagwasak sa aking pagsasanay. Cody Barton, ngayon ang ating utang ay mababayaran na. Justin, ikaw ang nagpilit sa akin. Justin, ikaw ang nagpilit sa akin. Na-detect ang nakamamatay na atake. Na-trigger ang Dragon Pradnya Technique, ganap na mekanismo ng depensa. 3 paggamit ng ganap na depensa ang natitira. I-activate ang ganap na depensa. Paano ito nangyari? Level 6, nalakas lang ang ginamit ko. Paano ka napalaya ng walang galos? Level 6 lang yan, wala yan. Nawawala na sa sarili si Cody Barton. Malinaw na inuubos niya ang kanyang buhay para lang sa ganitong kapangyarihan. Tiyak na hindi siya magtatagal. May 2 pa akong depensa. Hindi ko alam kung gaano katagal sila magtatagal. Akala ko tama ako. Pinipilit mo ang mga suntok na to sa pamamagitan ng pag-ubos ng iyong buhay. Tingnan mo ang sarili mo. Mukha ka ng halimaw. Ilan pa bang suntok ang natitira sa'yo? Hoy, makagagalaw na ako. Mukhang hindi ko na kailangang manghimasok. Hindi ka rin naman magtatagal. Mabubuhay ako. Kung maubos ko kayong lahat, mabubuhay ako. Ate, ingat. Hingal na hingal. Ni isang suntok lang mula sa isang ika-4 na ranggong mandirigma, hindi ko makayanan. Hindi, may lakas pa ako. Inay, ibigay mo sa akin ang lakas mo ngayon. Bilisan mo! Cody, bitawan mo ako. Hindi pa ako nag-ensayo kailanman. Hindi. Ako ang iyong sariling laman at dugo. Ibigay mo sa akin ang iyong laman at dugo. Ang panatilihin akong buhay, ang tanging layunin mo. Hindi, Cody. Bilisan mo. Sagipin mo ako. Sagipin mo ako ngayon. Sagipin mo ako. Tulungan niyo ako. Ikaw ang may kagagawan nito, Melanie. Hindi ko inakalang makikita kitang nagkaganito. Hindi ako mamamatay. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong maabot ang ika-9 na antas. Inaabot ko na ang ika-9 na antas. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Justin! Tatay! Anak! Ako. Nagkamali ako.